Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay reaksyon sa interview ni Senator Jingo Estrada sa mga media personnel, mainstream media, after yung May 7 hearing sa Senado. Grabe ang kanyang mga payag. Una, in-establish niya na si Agent Morales ang nag-leak sa mga controversial PDEA documents. Tapos, sinabi niya na walang involvement sa illegal nga droga si PBBM at Maricel Soriano. So, anong basihan niya? Okay, pakinggan natin yung kanyang interview sa mainstream media after yung hearing. Sa kanyang superior, si Francia, wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasa yung dokumento. Pwede na sa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yun. Well, it is the call of the chair of public order, Senator Pato, kung gusto niya i-pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly yung nakalagay sa information na yun, wala namang katotohanan. Dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by Morales were included in the drug list. Wala naman daw. That I do not know. I am not sure about it. Possible. There's a big possibility about it. Meron tayong batas tungkol dyan. I read, in my opening statement, I read that yung in charge dun sa mga nagkakalat ng mga false testimonies, etc., etc. Sa akin palagay, dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, dahil wala naman talagang wala siya ebidensya. Okay? Nilagay niya, ewan ko kung sino naglagay pangalan ni Presidente, pangalan ni Maricel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business o sa politics. Wala namang makakapagpatunay. Pati yung PDEA, hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na sinasabi nitong si Morales. Well, as far as I am concerned, I have already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. And even Maricel Soriano, hindi porket kalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts. Doon na lang tayo muna Inabsuelto na ni Senator Jingoy Estrada. May hukom na siya na hindi involved sa droga ang Presidente at saka si Maricel Soriano as far as this PDEA leaks is concerned. Tapos, in-establish niya na ang fact na ang nag-leak sa document na yon ay si Morales himself. So, ano ang kanyang basihan? Sa kanyang paliwanag, ang basihan niya PDEA. Kasi, kung ano ang statement ng PDEA, yun na rin ang basihan niya. So, anyway, inaamin naman niya na opinion lang niya yun. Yun na. It's a battle of opinion, battle of perception. So, kayo, mga kaibigan, tatanungin ko kayo. Una, yung posibilidad na
si BBM, nung senador pa siya, kasama si Maricel Soriano, gumamit ng pinaghihinalaang illegal nga droga doon sa Rockwell unit, condominium unit sa Makati. So, kanya-kanya tayong opinion. To me, ang basihan ko, yung conclusion ni Senator Bato na authentic yung dokumento. So kung authentic, malaman na may katotohanan yung sinasabi ng informante na gumagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Bakit pinatigil yung operasyon? Kasi kung hindi sana pinatigil, di wala sanang issue ngayon. Kaya ang opinion ko, ang inyong opinion is, ang dokumento na yon is authentic, is dapat maimbestigahan kung may question mark man na ba yung Senator Marcos noon ay posibleng gumamit ng illegal na droga. So, I'm sorry, hindi ko tatanggapin yung opinion ni Senator Jinggoy na walang involvement si BBM sa illegal na droga. Kasi, si former President Rodrigo Roa Duterte, siya na ang nagpahayag na nakita niya yung PDEA documents na yon na itong presidente natin ngayon ay gumagamit ng illegal nga droga noon. Di ba? So, it's a word between the former president, PDEA, at ito ngayon si Senator Jinggoy na first time niyang mag-attend sa hearing, nag-conclude kaagad. Opinion ko lang ito, may pagkabayas si Senator Jinggoy. Inamin niya sa interview niya na kapartido niya, kaalyansa niya yung supports President Marcos Jr. Inamin niya yun sa kanya interview. At yung perception ko, perception ng karamihan, yung nababasa kong comments, bias siya. Kasi yung mga line of questioning niya, puros nakasentro sa paninira sa kredibilidad ni ex-PDEA agent Morales. So, binabanggit, inuutingkay ni Senator Jinggoy yung mga kasong naisampa laban kay Morales. Inuutingkay niya yung mga proseso ng recruitment niya noon sa PDEA. Kaya lang, nilecturan siya ni Agent Morales na napakahirap pumasok sa PDEA. And I agree. Hindi ka pwedeng makalusod dyan kung may kakulangan kang Yung binanggit ni Agent Morales na si General Santiago, yung naging AFP Chief of Staff, nako, kilala ko rin yan, napaka-stricto yan, magan. Pag tinawag ang isang opisyal na isang magan, nako, hindi ka magsilbi kung may kalukuhan ka. At pinatunayan yun ni Senator Bato na karamihan sa mga empleyado sa PDEA ay galing sa PNP, lateral entry. So, kung nagsisinungaling si Morales sa kanyang mga dokumento nung pumasok siya, mahirapan siya kasi mga pulis yung mga mag-interview sa kanya. So, ito, puros paninira kay Agent Morales. Tapos yung mga kasong naisampa kay Morales, inuutingkay ni Senator Jinggoy Estrada. Namin naman ni Morales. Natutong may kaso siya. Kailan? Take note. Wala pang conviction kahit isa si Morales. Hindi pa nag-decide ang korte. So,
presumed innocent pa siya kasi wala pang conviction. Ang tanong, sino ang may conviction? Si Morales o si Jingo Estrada? Alam nyo na. May nagmamalinis-malinisan dyan. Ako, akala mo, walang, convicted na pala. Itong si Morales, presumed innocent pa, kaso pa lang yan. So ako, ang aking opinion, paniniwala, hindi si Morales ang nag-leak sa mga documents. Iba. At hindi ako naniniwala sa opinion ni Senator Jingo Estrada na walang involvement si PBBM at Maricel Soriano sa pinaghinalaang paggamit ng illegal na droga. Kasi inamin ni Maricel Soriano na kanya yung unit na isurveillance sana ni Morales. And that gives credence yung dokumento na nailik. So, anyway, nasa inyo na ang pagpasya. Sulat nyo sa comment ano ang masasabi nyo tungkol nito.